Alright. Unbox tayo ng tools. Pangkaskas. So, unbox natin. Ano to? Nabalot. Powerhouse. This sandal. Yun. Sabayan natin yung mga specs. Sabayan natin yung mga specs. So, this grinder size pangkaskas to para hindi tayo mahirapan. Grinder size. So, yun yung parts. Yan. Yun. Stand. Yung siyang kasamang mga tools. Kung ano. Bubuuin natin to. Makikita nyo rin minsan yung video kung paano natin magagamitin. So, ito yung kahon. Secure naman. So, ito yung unit. So, first impression, base sa specs ng motor dito, specs ng motor ay 450 watts. Ewan kung may sumpa natin to. Kung hindi nyo makita, 450 watts, 220 volts, 60 Hz, 2 ampere, single phase, RPM 1700. So, yan siya. So, assemble natin to. Check up muna. Tingnan natin kung gaano kaingay. Meron siyang 3-prong na. So, kailangan natin dito yung, kasi itong extra na to, pwede natin tanggalin yan eh. Pero ako hindi ko tinatanggal kasi pampatiba yan dito so pag naka-plug, hindi alog-alog. So, i-plug natin. So, meron dito ano yung nakalagay? Model number, this diameter 150 mm, motor power 450 watts, belt size. Ayun, pag bibili kayo ng belt size pala nito, at nung disc, ang disc niya ay 150 mm, pasok puso dyan. Tapos yung belt size 915 by 102 mm. 115 is 915 is 915 is 3 feet. O 3 feet. Tapos 102 yung lapad. 102 ay 4 inches yung lapad. Ayan, 4 inches. Yung 3 feet ay yung total na haba nitong belt. 915 mm. So, bumili na rin ako nung mga spare nito. Bumili ko nung medyo pine, pampakinis.
itong ibabaw na to, ito gagamitin ko sa malalapad. Pero yung this ay gagamitin ko panggawa ng mga trigger assembly ko. Ayan. Para mapaganda ko yung korte niya. Hindi pa ito yung final. Matigas kasi ito eh. Kapagod din kasi mimiling-miling mo pa. Ubusin na lang natin ng grinder. So, ganun din. Naka-internal naman to. So, maganda rin magiging labas. So, para mapabilis, ito yung pandikit. So, buuin natin ito. Paandarin ko. Tingnan natin kung maandar. Tingnan natin kung gaano kaingay. Ito palang lever na to ay pagpapalit ka ng belt. Ayan, maluwag. Tighten, loosen, tighten. Loosen. Para center mo. Tighten. Itong knob na to is so leveling para hindi tumalon. So yun lang, may belt dito, belt papunta doon para tumakbo to. Dito yung table, kabit yung table. Assemblyhin din natin to. Tika, paandarin ko, tingnan natin kung gano'ng kaingay. Malayo yung aking. Lagyan natin siya dito. Gano'n kayang kaingay ito kasi switch on. Ayun. Ito yung switch on sa gilid. Power. Oop. Bakit di siya tumatakbo? Bakit? Tanggalin mo natin yung load. Napatulog na siya. Ayun. Oop. Talon siya. So, mababa dito. Kailangan natin siyang pihitin. Mataas pala. Paano ba yun? Binuo ko na yung powerhouse. So, reviewin natin ng konti. Pag bumili kayo, hindi siya ready to use. Actually, marami pa kayong gagawin. Ang mga inayos ko ay unang-una, siyempre, yung level nito, nilevel ko yan. Tapos lahat ng bolt nito ay maluwag. Hindi siya naka-fix, hindi siya naka-skwala, kumbaga. So, kailangan yung ayusin. Ang belt nito, hindi naka-align. Kailangan nyo i-align. At hindi rin yung tension, tamang tension. Kaya yung motor niya, pag bumili kayo nito, huwag nyo munang i-start na dire-diretso. I-jag-jag nyo lang, tingnan nyo kung under lang siya. Para maalaman nyo agad kung may problema. So, ang hindi naka-align lahat ng mga belt, hindi siya naka-tension. So, siyempre, hiwa-hiwalay, hindi pa nakabuo. At ang isang medyo hindi maganda ay yung actually, ito na yung max na ginawa ko. So, naka-level-level na siya ng konti. Okay na sa akin yan, level na siya. Pero ang layo niya, kung hindi nyo nilagyan ko lang siya ng shim dito, ayan o. Nilagyan ko ng shim dito para umangat dito ng konti. Siguro talagang mababa ng konti kasi pag tinension mo to, angat ng konti. Pero hindi, ang layo. Siguro mga dalawang washer yung nilagay ko dito. Dalawa doon sa may gitna na yan, dalawa dito. Siguro mga 3 mm yung inangat pa. Actually kulang pa rin ng konti pero okay na yan kasi maigsi yung mga bolt. Pwede nyo palitan siguro ng allen kasi hindi naman siya sasayad sa tingin ko. Pero hindi ko na siya pinalitan. Okay na sa akin yung ganun kasi level naman yung surface. So yun yung dapat yung gawin. Ano pa? Ito
Tulad dito, ayan, oh. Hindi siya talaga ready. Tulad nito, ayan. Hindi siya naka-level. Ayan, maluwag din. Maluluwag din yung mga bolt. Ayan, maluwag. Ngayon na natin pinihit. Live. Maluwag. So, pag bibili kayo, checkin nyo mabuti. Hindi siya ready to use. Ang isa pang kailangan kong improve ay ito. Makita nyo itong, ayan. Isa lang yung tukod dito. So, siguro gagawin ko dito ng tukot na madaling tanggalin, quick release, kasi meron siyang flex, gumagalaw siya pababa. So, kung medyo mabigat yung titirahin niya dito, sa bagay, hindi naman ito pang mabigatan. Actually, ginagamit ito sa woodworking. Pero hindi naman kasi all the time woodworking yung ginagawa ko. Nag-woodworking din ako, konti lang. Titirahin ko dito is panay aluminum tsaka bakal. So, tinesting ko siya. Ayos siya sa bakal. Kasi most of the time dito gagamitin ko ito pampakinis lang talaga. Kasi papalitan ko to ng mga yung pine grit para pang finishing. So, binili ko to kasi base doon sa specs ay 450 watts yung motor. Yung iba kasi tulad nung Yahoma tsaka yung iba is 350 lang. Well, hindi natin alam. Baka parehas lang. Kasi alam mo naman, China lang din to. So far, so good. Usable siya. Smooth yung andar niya. Hindi maingay. Kaya paandarin natin. Yan. Smooth siya. Yung may kasama rin siyang vibration damper. Rubber fit na to. Kinabit ko na. Ano pa ba? Yung adjustment dito sa belt is working siya. Kailangan nyo i-adjust kung nawawala siya dun sa roller. So, pag bumili kayo, hindi talaga siya ready build na gagamitin na lang. O kahit ikakabit nyo na lang itong mga accessories. Hindi po. Kailangan nyo pang i-align lahat. So, align. Tapos, siguraduhin yung may higpit itong mga tornilyo. Bolts and nuts. Kasi, maluluwag. And dito, sa bandang likod, nakita nyo dito, panay bolt na ganito. Pinagpapalitan ko ng set screw na 8mm para madali magpihit-pihit, madali mag-adjust. Gamitin nyo lang nitong Allen key or meron kayong T-handle na Allen key, mas madali. So far, so good. So, gagamitin ko na to. Hindi na ako mapapagod ng kakakaskas. Mas mabilis. Most of the time, dito ko yung gagamitin. Ayan, nag-testing na ako. Gina-grinder ko. Ayan, Hindi, grinder natin. So, ganyan yan. Siyempre, magsuot kayo ng gloves kasi nag-iinit yung parts. At pwede rin siya dito. Siyempre. Ayan. So, ano lang. So, ito na yung review ko ng Powerhouse. Powerhouse yung binili ko. Dahil doon specs ng motor. Well, ganun yung price sa dati. Mura lang to. Nasa 5,000 plus ngayon. Nasa 6,000 na. Meron pang mas mura. Shopee lang. So, yun lang. Unboxing and review ng Powerhouse belt sander and grinder. Ano tawag dito? Belt and disc sander. So, yan. Hanapan natin to ng magandang pwesto dito sa maliit kong shop. Hindi sa nito. Kung mahaba yung ang ano to, pwede mo to kailangan tibayan pa ng konti kasi medyo may alog, nagbababrate siya. Kung lagay nyo dito yung part nyo, grinding. Pwede din to itayo.
ito, lipat dito. Pero, just yung ganito lang ako. So, yun lang. Thank you sa mga manonood. Powerhouse, baka naman. Okay, thank you.